Hello guys. Right now I'm not feeling well kasi um ilang days din siguro na stress at problem. And then sa daming ginagawa siguro ang daming iniisip, yung pressure sa trabaho at yung mga bagay-bagay na dapat isipin. Gusto ko lang share yung mga bagay na sobrang nakakapagod, nakaka-drain. I know na ginusto ko rin tong profession na to as a teacher. Pero minsan hindi natin maiwasan na nilabas yung gusto natin sabihin o yung nararamdaman natin. Siguro sa dami ng mga estudyante na mahahawakan mo bilang isang teacher, maraming mga iba't ibang ugali na may encounter mo, which is kailangan mong gawin, tulungan sila sa mga bagay nilang dapat matutunan, academic man o sa pagdidisiplina. May mga bata na hindi mo alam kung kahit nagagawa yung mga bagay na dapat nilang hindi naman dapat ginagawa, or may mga bata talaga na ang hirap minsan pagsabihan. Sa dami ng isipin or gawain, talaga minsan nakakapagod, kakasakit ka, o ang daming papasok sa isip mo ng mga bagay. So gusto ko lang share sa inyo yung mga bagay na nakakapagod pero kailangan. Ayun guys, siguro hindi madali pero kailangan kayanin. As a teacher, nga nila kailangan flexible ka, pero darating din talaga sa point na nakakapagod. Pag uwi mo ng bahay na kailangan mo pang gawin yung mga bagay na dapat mong gawin, which is dapat pahinga na lang. Sabi nila yung 6 hours daw kailangan daw, bakit daw nagre-reklamo ang teacher. Pero madaling sabihin, pero pag ikaw na yung na-actual nandito, masasabi mo na nakakapagod. Pero yun pa man, kailangan patuloy. So I hope na kahit paano is nasabi ko gusto kong sabihin or nagbigay motivasyon sa inyo itong video na respeto, bigyan halaga o pag-isipan yung mga bagay-bagay. Saludo po ako sa mga kapwa ko guro na patuloy pa rin ang nakikibaka or minimiti or talagang inaabot yung pangarap na makapagtapos para makuha yung profesyon na to. Maraming salamat.